Mas marami pang tanong kaysa sagot ang lumabas matapos i-autopsy ang mga labi ng 5 sa napatay sa sinasabing enkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Ang isa sa mga napuna ay kung paanong maling bangkay ang naibigay sa pamilya ng isa sa mga biktima. May report si Rafi Tima. Isang community researcher na si Errol Wendell sa 19 na namatay sa enkwentro sa Toboso, Negros Occidental noong April 19. Ang mga labi niya at ang iba pang namatay na i-turn over na sa kanilang kaanak. Nang isa ilalim sa autopsy ang bangkay ni Errol. Tiningnan ko yung height. Mataas yung kapatid niya. Matangkad. And liit-liit nitong body, less than 160 centimeters. Tapos may kalbo dito, yung body. Definitely si Errol wala. Ayon sa abogado ng mga biktima, hindi kasi sinunod ang tamang proseso sa pagkilala sa ilang nasawi. Ito ba yung kamag-anak mo? Photograph, nung sinabing ito po yung kamag-anak ko, tinuro na sa kanila kung anong body bag ang i-claim. Ang sabi ng AFP, mga miyembro ng New People's Army ang lahat ng nasawi. Pero ang tanong ni Dr. Fortun ng suri ng 5 sa mga bangkay, Bakit ang mga tama nila ay nasa likod? Kung confrontation yan. How many were hit in the head? At least 3? 5. In the trunk. Yung iba, multiple, may head, may trunk. Upper and lower extremities, at least 3. Some of them wrapped in plastic, as in, really, really wrapped. Pati muka. ang asawa ng Filipino-American na si Lyle Prioles na namatay din sa enkwentro, nanindigang hindi armadong rebelde ang kanyang mister. You want to know my reaction? I'm angry. He regularly comes to the Philippines. It just stopped when the pandemic happened. So he's usually here integrating with the community. Hiningan namin ng reaksyon ng Armed Forces of the Philippines, pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Rafi Tima, GMA News.